Good morning everyone. My name is Jubel Siagiri from WPPC campus. I'm second year taking up Bachelor of Science in Criminology. Now we talk about the explaining per sentence about policing juries. And yung napunta po sa akin is paragraph 7 and 8. So simulan natin. Sabi dito, as nation states grow together and notion democratic politics began to take hold, existing forms of informal control withered or suppressed, and subsequently replaced by formal system of control centered in the state. Sabi dito, pinapaliwanag na habang lumalakas daw po ang isang bansa or state at lumalaganap ang demokrasy, ang mga dating mga hindi formal na paraan na pagkontrol sa lipunan tulad ng mga kaugalian, lipunan, pressure ng komunidad ay biglang humina. Pagkatapos, ito ay napalitan ng opisyal na sistemang kontrol na ng pamahalaan. Halimbawa na lang dito, sa isang maliit na komunidad noon is may pagkontrol sa mga hindi sumusunod sa pamantayan ay ginagawa ng mga nakakatanda o mga leader ng mga barangay sa pamamagitan ng usap o pagpapayo. Sa ngayon, sa biglang pagpalakas ng isang state o isang bansa is mayroon ng mga pulisya, korte at iba pang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng mga batas na pumalit sa mga lumang paraan ng mga pagkontrol. Okay, next. The policing become defined as an agency of the state what enjoys the monopoly of legitimate force within that territory in order to impose social control. Sabi po, ibig po sabihin dito, yung mga pulis daw po, opisyal na ay may kapangyarihan na gumagamit ng mga force o mga pwersa po gaya ng aresto po o paggamit ng mga armas sa loob ng isang in a particular na area upang mapanatili po yung kaayusan at maipatupad po yung mga batas. Halimbawa na lang po dito kapag may nagaganap na gulo o krimen sa isang lugar, tanging mga pulis po ang may authority na pamagitan at gumamit ng sapat na force or powers kung kinakailangan para po maaresto yung mga salarin o mapigil ang mga kaguluhan. Dagdag pa dito, hindi maaaring gawin ito ng mga ordinaryong mamamayan o pribadong security guard nang walang authority ng isang state. Pangatlo po is to have that monopoly legitimate the state, the police had to engage in work that was effective, protecting people and society, and needed to represent themselves, symbolically protecting a stable consensus of value and interest in society. That is, as a political expert and provision of social control services. Sabi po dito, upang tanggapin ng publiko ang paggamit ng force ng pulis ay kailangan po maging epektibo po ang kanilang pagprotekta sa mga tao. Kailangan din po nilang magpakita ng pagiging professional at walang kinikilingan, na hindi sila bahagi ng politika kundi tagapangalaga ng kaayusan. Halimbawa na lang po dito para po makuha nila ang tiwala ng publiko, regular o lagi po sila nagsasagawa ang pulisyan ng mga kampanya
laban sa droga o krimen. At inihayag po nila na yung mga tagumpay po na mga operasyon. Sinisikap din po nilang ipakita na sila ay nagpapatupad lamang ng batas na walang pinapanigan o kinikilingan. Ano man ang estado sa buhay, mayaman man o mahirap. Yan. Okay, number 4, this pattern of creating police system was not visible repeated in colonies. Sabi po dito, pinapakita na yung paraan po ng pagtatayo ng mga sistema ng mga pulis ay paulit-ulit lang na ginagamit sa mga bansang kanilang sinakop. Halimbawa na lang po yung panahon po ng kung paano po nagtatag yung mga Amerikano po ng Philippines Constabulary sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Para po mapanatili ang kaayusan at kontrolin ang mga Pilipino. Ganyan din ang ginawa ng British sa India at ng mga French naman sa kanilang mga nasakop sa Africa. Lumikha sila ng mga pulis na may parehong structure at layunin. Okay po, proceed po tayo sa number 5. Sabi po dito, colonizer routinely created and imposed policing system based on the constabulary model in order to protect their own economic interest and political authority against persistence and pervasive local resistance. Sabi naman po dito, madalas gumagamit ng yung mga mananako po ng pulisya ayon sa kanilang model po ng constabulary o mga militarisadong mga pulisya po upang pong kanilang tiyakin ang kanilang pagkontrol po sa ekonomiya at sa politika, lalo na po sa laban ng mga lokal na patuloy na lumalaban sa pananakop. Yun, halimbawa po dito is yung pananakop ng Kastila sa Pilipinas. Ang Guardia Civils po is, ayun po yung ginamit nilang constabulary model po. Ginamit nila hindi lang para magpatupad ng batas, kundi para din po supilin ang mga pag-aasa po ng mga Pilipino at para po maprotektahan ang kanilang mga hacienda at kayamanan ng mga Kastila. Sila ang naging parang pangunahing pong pwersa laban sa mga revolutionaryo po. And lastly, number 6. The result of police force of the most former colonies, which most nations of the world are, originated as repressive functionaries of the colonial state and continue to suffer from that history in terms of public image, effectiveness, and lack of community support. Sabi naman po dito, dahil sa mga pinagmulan po ng kanilang mga pulis bilang po mga taga-supil po ng kolonya. Maraming dating kolonya na hanggang ngayon ay nahihirapang buuin ang kanilang mga tiwala sa publiko. Tingin pa rin ng mga publiko sa kanilang pulis ay mapang-abuso. Hindi sila effective at wala silang parang kaugnayan or connection sa mga mamamayan. Halimbawa na lang po dito, dahil sa kasaysayan po ng Philippine National Police or PNP na nagmula sa Philippine Constabulary, ginamit ng mga kolonyalista para supilin ang mga Pilipino. Supilin, which is another term of supuin or para po makontrol ng mga Pilipino. May mga pagkakataon pa rin po na nakakaranas ang PNP ng kakulangan po tiwala sa publiko or mga negative image, lalo na kapag may issue ng pang-aabuso
kapangyarihan at mga korupsyon. Dahil po dito nagiging challenge po ang pagkuha ng buong suporta sa komunidad sa kanilang mga ginagawang programa. So yun po, maraming salamat po sa pakikinig at panonood ng aking maikling discussion. I hope po na may natutunan po kayo kahit papaano. Ayun lang po, ingat kayo and God bless.